Ang pagbaba mula sa bulkan ay kasing hirap ng pag-akyat, ngunit sa ibang paraan. Hawak ko ang maliit na piraso ng baging na apoy, ilang dahon at isang bulaklak na patuloy na kumikinang ng bahagya, nagbibigay ng banayad na init. Ang epekto nito sa akin ay agaran. Ang walang tigil na sigaw ng gutom sa aking isipan ay nahalinhan ng isang mapurol na paghahangad na lamang. Mas madaling kontrolin. Mas malinaw ang pag-iisip ko. Hindi na nababalot ng pulang ulap ng pagnanasa, ngunit ramdam ko pa rin ang yanggaw sa loob ko. Hindi na ito ang dominante. Bagkus ay parang isang mabangis na hayop na nakakulong sa hawla, nag-aabang, nagagalit. Si Lolo Ben ay tahimik na naglalakad sa unahan ko. Ang rifle niya ay laging handa. Ang mga matay mapagmasid hindi lang sa paligid, kundi pati na rin sa akin. Ramdam mo ba ang pagbabago? Tanong niya hindi lumilingon. Opo, Lo, sagot ko. Mas mahinahon po, pero nandito pa rin siya. Tumango lang siya. Ang alyansa namin ay nakabitin sa isang hibla ng pangangailangan at kawalan ng tiwala. Sa paglipas ng mga araw ng pagbaba namin, napansin ko ang ibang epekto ng baging na apoy. Ang banayad na init na dulot nito ay tila nagbibigay ng dagdag na lakas sa aking katawan. Ngunit may kasama itong kakaibang pakiramdam. Parang may enerhiyang dayuhan na dumadaloy sa aking mga ugat. At ang bulong ni Tia Elena, nag-iba ito. Hindi na ito ang dating nanunukso o nag-uutos na pakainin ang yanggaw. Ngayon ito'y mas tuso, mas mapanlin lang. Nakikita mo, Marco, mas malakas ka ngayon. Dahil sa akin, ang baging na iyan ay laruan lamang. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa ating dugo. Tanggapin mo lang. Sinusubukan niyang angkinin ang pansamantalang kalakasang dulot ng baging. Sinusubukang baluktutin ang aking isipan. Pinipilit kong isara ang aking pandinig sa kanya. Ngunit mas mahirap ngayon na mas malinaw ang aking pag-iisip. Mas ramdam ko ang kanyang paglusob sa aking kamalayan. Si Lolo Ben ay hindi lang basta kasama sa paglalakbay. Siya'y isang guro at tagamasid. Itinuturo niya sa akin ang mga senyales ng kalikasan. Kung paano basahin ang mga bakas, kung aling halaman ang makakain o makalalason, kung paano kumilos nang hindi gumagawa ng ingay sa gubat. Ngunit, sa kabila ng pagbabahagi niya ng kaalaman, ramdam ko ang kanyang pag-iingat. Pinagmamasdan niya kung paano ako kumilos, kung paano ako tumugon sa paligid, kung may biglaang pagbabago sa aking kilos o anyo. Isang gabi, habang nagluluto kami ng nahuling kuneho sa gubat, nakinain ko ng may pagpipigil at kaunting pagkasufa, diretsahan niya akong tinanong. Ang baging na yan, hanggang kailan ang bisa niyan? Umiling ako. Hindi ko po alam, Lo, pero ramdam kong hindi ito permanente. Tinitigan niya ako. Kung gayon, kailangan nating bilisan ang paghahanap sa tunay na lunas bago pa bumalik ang dati mong anyo. Ang dalisay na luha ang susunod naming kailangang harapin. Nagkasundo kami ni Lolo Ben na mas makabubuting bumalik muna kami kay Mang Isko. Kailangan namin ng karagdagang kaalaman tungkol sa dalisay na luha at marahil sa kung paano patatagalin ang epekto ng baging na apoy. Ang pagbabalik sa kuweba ng ermitanyo ay hindi naging madali. Parang alam ni Tia Elena ang aming binabalak. Nakaranas kami ng mga kakaibang pangitain sa daan. Mga anino na gumagalaw na parang tao. Mga boses na tumatawag sa aming mga pangalan mula sa kawalan. Mamalandas na bigla na lang naglalaho o umiiba. Minsan nakakita ako ng imahe ni Nanay na umiiyak sa gitna ng gubat. Tinatawag ako, ngunit alam kong ito'y
gawa-gawa lamang ng aking kaaway. Si Lolo Ben, gamit ang kanyang mga dasal at kaalaman sa mga kontrasumpa, ay nagawang itaboy ang ilan sa mga ito. Ngunit ramdam namin ang paglakas ng kapangyarihan ni Tia Elena. Muli kaming tinanggap ni Mang Isko sa kanyang kuweba. Sinuri niya ang hawak kong piraso ng baging na apoy. Ang init nito ay unti-unting nawawala, Marco, sabi niya. Nakasalalay sa lakas ng iyong kalooban kung gaano ito tatagal. Ngunit tama ka, hindi ito ang katapusan. Tinanong namin siya tungkol sa dalisay na luha. Umikit siya ng matagal bago sumagot. Ang luhang iyon ay hindi basta mahahanap. Ito ay kusang lumalabas sa mga sandali ng sukdulang emosyon. Maaring ito ang luha ng isang ina na handang mamatay para sa kanyang anak. Maaring luha ng isang taong nagpapatawad sa kabila ng matinding sakit na idinulot mo. O maaring ang sarili mong luha. Luha ng tunay na pagsisisi at pagtanggap sa iyong nagawa, kasabay ng isang dakilang sakripisyo. Napaisip ako, sakripisyo? Pagsisisi? Amelia? Ang lahat ng ito ay tumuturo sa isang direksyon. Ang aking nakaraan, ang aking mga magulang. Ngunit nagbigay din ng babala si Mang Isko. Ang babaeng nagsumpa sa iyo, alam niyang ito ang iyong kahinaan at kalakasan. Gagawin niya ang lahat upang hindi ka makarating doon. Kinagabihan, habang natutulog kami malapit sa kuweba ni Mang Isko na naglagay ng mga proteksyon sa paligid, sumalakay si Tia Elena sa aming mga panaginip. Hindi na ito simpleng bulong o pangitain. Ito ay isang direktang paglusob sa aming isipan. Sa aking panaginip, nakita ko ang aking sarili na ganap ng halimaw. Nilalapa ang aking mga magulang habang si Tia Elena ay tumatawa. Kay Lolo Ben naman, ipinakita raw sa kanya ang kanyang mga yumaong mahal sa buhay na sinasaktan ng isang nilalang na kamukha ko. Ginawa niya ito para sirain ang aming samahan, para magtanim ng takot at pagdududa. Nagising kaming pareho na humahabol sa hininga at pinagpapawisan. Nakita mo rin? Tanong ni Lolo Ben, ang mukha'y nababalot ng takot at galit. Tumango ako. Gusto niya tayong paghiwalayin, Lo. Gusto niya tayong panghinaan ng loob. Ang atake niyang iyon, bagamat nakakatakot, ay lalo pang nagpatibay sa determinasyon naming magtulungan. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kapanganib, kailangan kong bumalik sa amin. Kailangan kong harapin sina nanay at tatay. Hindi para humingi ng tulong, kundi para marahil humingi ng tawad. O para malaman kung ang kanilang damdamin ang magiging susi sa dalisay na luha. Nag-aalangan si Lolo Ben noong una. Sigurado ka ba, Marco? Delikado. Paano kung hindi ka nila matanggap? Paano kung nandoon din ang mga tauhan ng tiya mo? Paliwanag ko sa kanya na ito na marahil ang tanging pag-asa ko base sa sinabi ni Mang Isko. Pumayag din siya kalaunan. Sasama ako, sabi niya, para bantayan ka at para harapin kung anuman ang naghihintay sa atin doon. Nagsimula ang isang bagong yugto ng aming paglalakbay, isang paglalakbay pabalik sa nakaraan na puno ng panganib mula sa kasalukuyan. Ang paglalakbay pabalik ay nangangailangan ng pagtawid sa mga lugar na may tao, mga baryo, mga bayan. Kailangan naming mag-ingat ng gusto. Sa araw, nagtatago kami sa mga gubat o liblib na lugar. Sa gabi lang kami naglalakad, umiiwas sa mga pangunahing daan. Si Lolo Ben ang nagsisilbing gabay ko sa mundo ng mga tao, habang ako naman ang nagsisilbing tagapagtanggol niya sa mga panganib ng gabi na hindi niyang nakikita o naririnig. May mga pagkakataong kailangan naming pumasok sa bayan
para bumili ng pagkain o gamit. Sa mga sandaling iyon, ramdam na ramdam ko ang pagiging iba. Ang amoy ng maraming tao, ang ingay, ang mga ilaw, lahat ito'y parang sumisigaw sa aking mga pandama. Kailangan kong gamitin ang enerhiya mula sa baging na apoy para kontrolin ang yanggaw na gustong magwala sa gitna ng karamihan. Nakakapagod ito, hindi lang sa pisikal, kundi pati sa mental at espiritual. Habang papalapit kami ng papalapit sa aming bayan, nararamdaman ko ang pagbabago sa paligid. Tila mas mabigat ang hangin, mas madalas ang mga kakaibang tunog sa gabi. May mga balita kaming naririnig mula sa mga taong nakakasalupong namin sa daan na pinipilit naming iwasan. Mga alagang hayop na bigla na lang nawawala sa gabi, mga aninong nakikita di umano sa bubungan, mga taong nagkakasakit ng walang dahilan. Senyales ba ito na nararamdaman na ni Tia Elena ang paglapit namin? O may iba pang katulad kong gumagala sa lugar na iyon? Lalo kaming naging maingat ni Lolo Ben. Bawat kilos ay pinag-iisipan, bawat anino ay pinagdududahan. Ang baging na apoy sa aking bulsa ay tila mas madalas nang lumalamlam ang liwanag na parang nagbibigay babala. Isang gabi, nanaginip ako. Nasa harap ako ng dati naming bahay. Tahimik, madilim. Kumatok ako, pero walang sumasagot. Pinihit ko ang seradura. Bukas ito, pumasok ako. Sa loob, walang kasangkapan, walang tao. Tanging ang mga anino lamang ang gumagalaw. Ngunit sa sahig ng sala, may nakita akong isang bagay. Isang puting panyo na may tuyong mansa ng dugo, at sa tabi nito, isang melantang na bulaklak ng sampagita. Pagkatapos ay narinig ko ang isang mahinang hikbi mula sa dating kwarto ni nanay at tatay. Nagising akong kumakabog ang dibdib. Hindi ito bangungot na gawa ni Tia Elena. Iba ang pakiramdam nito. Isa ba itong babala o isang mensahe? Kailangan na naming makarating doon. Nasa hangganan na kami ng aming bayan. Ang bawat pamilyar na amoy, bawat tanawin ay nagbabalik ng mga alaala. Masaya, malungkot at ngayon nakakatakot. Naamoy ko ang nilulutong pagkain mula sa mga bahay. Nakikita ko ang mga dating kaibigan o kapitbahay mula sa malayo. Ang yanggaw sa loob ko na pansamantalang napatahimik ng baging ay nagsisimulang mag-ingay muli. Ang pamilyaridad ng lugar ay tila nagpapalakas dito, nagpapaalala sa mga dati nitong teritoryo. Kailangan kong doblehin ang aking pagpipigil. Ang enerhiya ng baging na apoy ay tila mas mabilis maubos dito. Malapit na tayo, Marco, sabi ni Lolo Ben, na marahil ay napapansin ang paninigas ng aking katawan. Kailangan mong magpakatatag, huwag mong hayaang madaig ka niya ngayon. Habang palihim naming pinagmamasdan ang paligid mula sa kakahuyan sa gilid ng bayan, may napansin kaming kakaiba. May mga ilang lalaking hindi namin kilala na paikot-ikot sa lugar. Ang mga mukha ay seryoso at ang mga mata ay mapagmasid. Hindi sila mukhang ordinaryong mga bisita. Ang kanilang mga kilos ay tila may hinahanap o binabantayan. Tauhan ba sila ni Tia Elena? O baka naman, may iba pang mga ngaso na naakit sa mga nagaganap. Lalo kaming kinabahan ni Lolo Ben. Hindi lang pala ang sarili kong halimaw at si Tia Elena ang kailangan naming alalahanin. Ang pagbabalik ko dito ay maaaring maging isang malaking gulo. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga kami sa isang abandonadong kubo malapit sa sementeryo, may isang kuwago na dumapo malapit sa amin. Hindi ito ordinaryong kuwago. Ang mga mata nito
ay tila may kakaibang talino. May dala itong isang maliit na nakarolyong balat ng kahoy na nakatali sa kanyang paa. Kinuha ito ni Lolo Ben. Mensahe ito mula kay Mang Isko, nakasulat sa lumang baybayin na binasa sa amin ni Lolo Ben. Sinasabi nito, ang iyong mga magulang ay nasa panganib. Ang babaheng nagsumpa sa iyo ay alam ng paparating ka. Ang dalisay na luha ay malapit na, ngunit kailangan itong kusang ibigay, hindi hingin. Ang susi ay nasa puso ng iyong ina, sa ilalim ng liwanag ng paparating na pulang buwan. Magmadali ka, ngunit mag-ingat. Pulang buwan? Puso ng ina? Ano ang ibig sabihin nito? Magmadali ka, ngunit mag-ingat. Pulang buwan? Puso ng ina? Ano ang ibig sabihin nito? Naalala ni Lolo Ben ang mga kwento ng matatanda. May mga espesyal na gabi, tulad ng kabilugan ng buwan o ang tinatawag na pulang buwan. Madalas ay blood moon o lunar eclipse, kung kailan daw mas malakas ang kapangyarihan ng mga engkanto at mga aswang. Tiningnan namin ang kalendaryo na nakuha ni Lolo Ben sa bayan. Ilang araw na lang ay magkakaroon ng lunar eclipse, isang blood moon. Ito na marahil ang tinutukoy ni Mang Isko. Ito ang panahon kung kailan pinakamapanganib, ngunit ito rin marahil ang pagkakataon para makuha ang dalisay na luha at labanan si Tia Elena. Kailangan naming kumilos ng mabilis, ngunit kailangan din naming magplano. Nakatayo kami ni Lolo Ben sa dilim. Tanaw ang ilaw mula sa bintana ng dati naming bahay. Nararamdaman ko ang presensya sa loob, sina nanay at tatay. Ngunit nararamdaman ko rin ang ibang presensya, madilim, malamig at mapanubok. Ang mga estrangherong lalaki ay naglipa na pa rin sa paligid. Ang pulang buwan ay paparating. Ang baging na apoy sa aking bulsa ay halos wala ng kislap. Nasa bingit kami ng isang malaking pagtutuos. Kailangan kong harapin ang aking pamilya, ang aking sumpa, si Tia Elena at ang aking sarili. Ang tanong ay, handa na ba ako? At ano ang magiging kapalit ng paghahanap ko sa dalisay na luha? Ang sagot ay naghihintay sa loob ng bahay na yon, sa ilalim ng paparating na pulang buwan.